Magandang umaga sa inyo. Narito na ang aking isinusunod na ipapahayag kung paano ang Panginoon Jesucristo nagkasala. Dito ko ibabatay sa Biblia, hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao. Dito ang magpapaliwanag talaga ang Bible. Dito sa Juan, dito sa Mateo 11:18, ayan o, 11:18. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak. Si Juan ihinula na hindi talaga iinom ng alak. Nung babasahin mo ang buong Bible dito sa Bagong Tipan, wala kang mababasa dito na si Juan nag-inom ng alak. Dito, kaya may sinabi dito, sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak. At sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng anak ng tao, si Kristo tao, na kumakain at umiinom. Sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Kaya minamahal ko, napakaliwanag na maglalasing siya. Marami nagsasabi ang ininom daw ni Kristo hindi alak. Ito nga ang napakaliwanag maglalasing Ayan o, umiinom ng alak. Hindi lang ito sa Mateo ang katunayan Sa Lucas, mayroon din tayo mababasa na katunayan. Lucas 7:34. Lucas 7:34, may mababasa din tayo Hindi lang isa ang katunayan na naglasing siya, maglalasing. Marami na mahal. Ayan, umakita ko sa inyo. Ganun din dito sa Mateo, hindi lang sa Mateo, pati sa Lucas ipinahayag ko. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba. Sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito matakaw at maglalasing. Napakaliwanag at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Isipin mo, napakaliwanag na naglasing siya. Marami nagpapahayag na hindi daw si Kristo naglasing. Ang ininom daw nila yung kalis. Aba, pagkalis ang iinumin, lalo matapang yan. Kasi ang tatay ko, manggagawa ng alak sa amin Pag sinabi kalis, unang tulo yan ng alak, napakatapang noon, nasisindihan yan. Ang tawag na sa amin yan dalisay. Mga minamahal ko, kaya yung nagpahayag na hindi daw si Kristo nag-inom, aba, pinasisinungalingan nila ang Bible, mga minamahal ko. Napakaraming katunayan dito na si Kristo naglasing, lasinggero. Ang maglalasing, pagkakasala daw yan marami kang mababasa sa Bible. Hindi bawal uminom, bawal maglasing. Kaya itinuturo yan ni Jesus sa mga tao nung kasi naranasan niya maglasing. Mga minamahal ko, kaya naituturo niya Ito pang katunayan na kung paano siya nagkasala talaga dito sa Juan 2:13. Sa Juan 2:13. Tignan natin kung ano sinasabi ng talata na ito. Sa Juan 2:13. Hanapin natin. Ito. Dito sa Juan 2:13, ayan. Malapit na
ang Paskwa ng mga Hudyo. Kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang hagupit na lubid at pinagtabuyan palabas ang mga nangangalakal pati ang baka, tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag, lamisa. Napakaliwanag Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawin palengke ang bahay ng aking ama. Bagamat siya pinaalis dapat niya, hindi siya dapat marahas kasi gawa niya na gawa yan marahas siya doon. Tao pa siya hindi pa siya Diyos mga minamahal ko sabi nga sa Juan, dito sa Juan 1:3, mamamatay tao ang mapuot sa kanyang kapatid, nalalaman ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Sa Juan, yun, sa unang Juan 3:15 yan mga minamahal. Pag napuot ka pala sa kapatid mo, mamamatay tao, sabi. Hindi lang iyan ang katunayan na nagkasala siya kung paano ang pagkakasala niya. Dito sa Mateo 16:20, mayroon pa dito. Mateo 16:20. Tingnan natin kung ano ang sinasabi dito. Yan 16:20. Tingnan natin. Ayan. At mahigpit niyang pinagtubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sasabihin din kanino man na siya ang Kristo. Pinagdinay ang kanyang pangalan. Bagamat may dahilan, ang pagdidinay ay isang kasalanan. Kaya nagawa niya ito, tao pa siya. Ito ang katunayan dito sa Mateo pa rin dyan din sa sa 17:9. Yan. 17:9. Yan. Sa 9. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila na huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hangga't hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Napakaliwanag Huwag ninyo sasabihin kanino man, pinag-utos, na huwag ninyo sasabihin kanino man ang pangitain hangga't hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Tao pa siya Kasi pag muling nabuhay na siya, Diyos na siya. Kaya pwede pa siya magsinungaling kasi tao pa siya. Kaya mga minamahal, ang pagdidinay, isang pagsisinungaling yan. Mga minamahal mas anong dahilan, may dahilan naman, pagsisinungaling mo pa rin yun mga minamahal. Hindi lang yan Dito sa mayroon pa dito parang pagsisinungaling din yan Sa Juan 7, Sujis, dito may mababasa tayo Sa Juan 7, Sujis, ayan maliwanag na
Hindi po yan pinakikita ko talaga ang mga talata. Juan sa Juan dito Juan. Sa Juan 7. Ito. Juan 7. Ayan. Ayan. Sa Juan 7, 8 hanggang 10. Ayan. Ang mga kapatid ni Kristo, pinapupunta siya sa piyesta. Piyesta ng mga tulda. Ang sabi ni Kristo dito, kayo na ang pumunta sa piyesta, hindi ako pupunta sapagkat hindi pa ito ang panahon ko. Hindi pa niya panahon, hindi pa siya Diyos eh. Pagkasabi nito, nagpaiwan siya sa Galilea. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa piyesta, ngunit hindi hayagan. Napakaliwanag. Ang sabi niya dito, hindi siya pupunta sa piyesta, kayo na ang pumunta. Kasi hindi pa ito ang panahon ko. Hindi pa siya Diyos. Kaya pwede pa nga siya mag-deny, magsinungaling eh. Kaya nung umalis ang kanyang mga kapatid, pumunta din siya, mga minamahal ko. Ang ibig sabihin noon, magdi-deny, nagsisinungaling yan. Magsisinungaling. Bakit siya nagsisinungaling? Kasi tao pa siya, hindi pa siya Diyos eh. May takdang panahon nga kung kailan siya naging Diyos eh, mga minamahal ko eh. Mababasa din natin dito sa Biblia. Iyan ang isusunod ko na mga susunod na ihahayag ko, kaya tandaan ninyo. Salamat sa inyo.